Mga kaibigan, sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, dadalhin ko kayo sa isang kwentong puno ng misteryo at takot. Isang simpleng lakad sa parke ang nauwi sa isang trahedya na nag-iwan ng multong hindi matahimik. Paano haharapin ni Valerie ang kanyang takot at pagkakasala matapos ang pagkamatay ng kanyang kaibigan? Pakinggan ang buong kwento at alamin kung paano niya hinarap ang mga multo ng nakaraan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Ako po si Valerie at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Nakatira kami sa Maynila at kasalukuyan akong nag-aaral sa isang pampublikong paaralan. Simple lang ang buhay namin, ngunit masaya. Lumaki akong may takot sa mikrobyo, kaya palaging may dala akong sanitizer at face mask. Mahilig din akong magbasa ng mga libro tungkol sa kalikasan. At dito ko nakilala si Emil, isang bagong estudyante sa aming paaralan. Isang maaliwalas na umaga sa Maynila, naglalakad ako sa kahabaan ng kalsada patungo sa eskwelahan. Bitbit ang aking bag at baon. Nakasuot ako ng face mask at may bitbit na sanitizer. Palaging handa laban sa mikrobyo. Pagdating ko sa eskwelahan, napansin kong may bagong estudyante. Siya si Emil, isang matangkad at maaliwalas na binata na agad na nakatawag ng pansin ng lahat. Hi, ako nga pala si Emil, bati niya sa akin habang nakangiti. Pwede ba kitang makasama sa lunch? Medyo nagulat ako sa kanyang paglapit, pero dahil sa kanyang ngiti, naramdaman kong sincere siya. Sure, Emil, tara, sabay tayo, sagot ko. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Emil sa parke, napansin ko ang kanyang pagiging maalalahanin. Valerie, alam mo bang mahilig din ako sa mga libro tungkol sa kalikasan? Tanong niya habang hawak ang isang libro tungkol sa mga halaman. Isang araw inanyayahan ako ni Emil sa Tagaytay para sa isang picnic. Valerie, gusto mo bang pumunta sa isang magandang lugar sa Tagaytay? May alam akong magandang spot doon, tanong niya. Nagdalawang isip ako sandali dahil sa aking takot sa mikrobyo. Pero naisip kong magandang pagkakataon ito para mas makilala si Emil. Sige Emil, game ako, sagot ko. Habang nasa lawa kami, nagbiro si Emil na kunwari nalulunod habang gumagamit ng snorkel. Valerie, tulungan mo ako, sigaw niya habang lumulubog-lubog sa tubig. Sa una natakot ako ngunit nang makita kong nagbibiro lang siya, napatawa na rin ako at sumama sa kanya sa tubig. Para bang pansamantalang nawala ang aking takot. Muling bumalik kami sa lawa sa Tagaytay. Ang paligid ay tahimik at ang tubig ay kalmado, walang bakas ng panganib. Habang naglalakad kami papunta sa lawa, napansin kong may kakaibang lamig sa hangin. Emil, parang kakaiba ang panahon ngayon, no? Tanong ko. Tumugon siya ng isang ngiti at sinabing, "Relax ka lang, Valerie. Masaya tayo ngayon, di ba?" Pagdating namin sa tubig, muli niyang ginawa ang biro ng pagkukunwaring nalulunod. "Valerie, tulungan mo ako," sigaw niya habang lumulubog-lubog sa tubig. "Emil, tama na yan. Alam kong nagbibiro ka lang," sabi ko habang nakangiti. Pero nang makita ko ang snorkel ni Emil sa pampang, bigla akong kinabahan. "Emil, Emil!" sigaw ko habang tumatakbo patungo sa tubig. Tumalon ako sa lawa at natagpuan ko siya na walang malay. Sa pagtatangkang iligtas siya, naduwal ako sa laway at mga damong nakabara sa kanyang bibig. "Emil, gumising ka," sigaw ko habang umiiyak. Nagkamalay siya sandali ngunit hindi na nagtagal at namatay sa aking mga bisig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng bahagi ng aking sarili. Ang insidente ay naging laman ng balita. Sa bawat sulok ng eskwelahan, naririnig ko ang mga bulong-bulungan tungkol sa nangyari. Si Valerie, siya yung kasama ni Emil nung nalunod. Narinig kong sabi ng isang kaklase,
Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga bulong-bulungan. Pakiramdam ko'y lahat ng mata ay nakatingin sa akin, hinuhusgahan ako. Nagkulong ako sa aking sarili. Hindi ako makatulog sa gabi, palaging bumabalik sa akin ang imahe ni Emil na walang malay sa tubig. Bakit hindi ko siya nailigtas? Ako ang may kasalanan, bulong ko sa aking sarili habang umiiyak sa aking kwarto. Isang gabi nagising ako sa malamig na hangin. Nakita ko ang anyo ni Emil nakatayo sa tabi ng aking kama. Valerie, bakit mo ako pinabayaan? Tanong niya habang ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kalituhan. Emil, patawarin mo ako, sagot ko habang nanginginig. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko o isang bangungot lamang. Sa bawat gabi, patuloy siyang nagpapakita. Pinapaalala ang aking pagkakasala. Pakiramdam ko'y hindi na ako makakatakas sa kanyang multo. Sa bawat gabi patuloy na nagpapakita ang multo ni Emil. Ang kanyang presensya ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga multo sa aking isipan. Pakiramdam ko'y mababaliw na ako. Valerie, halikan mo ako, bulong niya habang papalapit sa akin. Ang kanyang malamig na hininga ay nararamdaman ko sa aking balat. Hindi, lumayo ka. Sigaw ko habang pilit na lumalayo. Ngunit hindi ko siya matakasan. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ko habang umiiyak. Valerie, kailangan ko ng kapayapaan, sagot niya. Sa bawat pagtatangka niyang halikan ako, lalo lang akong natatakot. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang aking takot at pagkakasala. Ang bawat gabi ay nagiging mas matindi at mas nakakatakot. Valerie, harapin mo ang iyong takot, bulong niya habang papalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at kalungkutan. Sa wakas, napagtanto ko na ang tanging paraan upang mapatahimik ang kaluluwa ni Emil ay ang harapin ang aking takot. Emil, patawarin mo ako, sabi ko habang lumalapit sa kanya. Tinanggap ko ang kanyang halik kahit na ang takot ay nag-uumapaw sa aking puso. Patawad, Emil, bulong ko habang ang kanyang anyo ay unti-unting naglalaho. Sa wakas, naglaho ang multo ni Emil. Iniwan ako na may bagong pananaw sa buhay. Kailangan kong harapin ang aking mga takot, sabi ko sa aking sarili habang lumalabas ng aking kwarto. Handa na sa bagong simula. Mga kaibigan, natutunan ni Valerie na ang pagharap sa takot at pagkakasala ay susi sa kapayapaan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. At tandaan, sa dilim ng gabi, baka may multo ring naghihintay sa inyo.